Sadyang may taong kung magsalita ay tila ba napakaraming alam, subalit ang totoo ay mangmang sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula, at siya ang nagsugo sa akin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay ignorance. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, marami ngayon ang nagpapaliwanag tungkol sa pananampalataya. Maraming mga tele-evangelizers, maraming mga nagsusulputan na iba't ibang mga sekta at relihiyon na nagpapakilala at nagtuturo ng doktrina tungkol kay Kristo at kung saan-saan pa. Subalit, napakahalaga na mag-iingat tayo sa mga ganitong nangyayari sa ating lipunan. Napakahalaga na tayo ay maging buo sa ating pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko, at kinakailangang rasyonal ang ating pag-unawa sa Diyos, ang ating pagkakaunawa sa pananampalataya. Sabi nga, faith seeks understanding. Ang pananampalataya ay naghahangad at naghahanap ng makaunawa. Hindi pwedeng tayo ay puro leap of faith lang. Hindi pwedeng puro pananampalataya lang na hindi naman natin nauunawaan ang ating pananampalataya. Napakahalaga po ng paghahanap ng kahulugan, paghahanap ng paliwanag, ng kaliwanagan tungkol sa ating buhay pananampalataya. At ito yung sinasabi dito sa ating gospel ngayong araw na ito. Minsan may sinabi si St. Jerome na ignorance of the scripture is ignorance of Christ. No? Kapag tayo hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, paano natin maunawaan ang misteryo ng ating Panginoong Jesus? Kaya napakahalaga na tayo mismo ay nagsasaliksik, tayo mismo ay nag-aaral, tayo mismo ay nagninilay, pero hindi lang yon. Dapat nagsasabuhay tayo ng ating pananampalataya. At ito yung binibigyang tiin sa ating gospel today. Napakahalaga na sinasabi ng ating Panginoon, yung pagkilala sa Kanya. Yung pagkilala sa Kanya, napakahalaga na hindi lang tayo nakaayon sa mga sinasabi, kundi mayroong personal na pagkilala, personal na relasyon, at itong dalawang bagay na ito,
Yung pagkilala at yung relasyon ay nakapagpapabago ng ating buhay, nakapagpapabago ng ating asal, at tayo'y nagiging banal. Kaya nga, ito yung binibigyang halaga, mga kapatid, sa ating gospel ngayong araw na ito. Napakahalaga ng pagkilala kay Jesus. Siguro maganda tanungin natin ang ating sarili sa punto ng buhay natin ngayon. Gaano na ba natin kakilala sa Jesus? Ako rin bilang isang pare, nag-aral, no, at ngayon ay nangangaral at patuloy pa rin pinag-aaralan ang maraming bagay tungkol sa pananampalataya. Subalit ang tanong, sa kabila ng lahat ng ito, gaano na ba natin kakilala ang Diyos? Gaano na ba natin kakilala si Jesus? At saan na ba tayo dinala ng ating pagkilala? Ito isang malaking hamon sa ating lahat. Sa ating lahat ng mga Kristiyano, sa ating lahat ng mga Katoliko. Gaano na natin kakilala si Kristo? Kasi ang dami-dami mga, alam niyo po, nagtuturo, no? Sa social media, sa mga televisions, sa radio, at iba't iba pa mga print media. Pero napakahalaga na malaman natin yung sound teaching, yung tamang katuruan na nakaayon sa banal na kasulatan at hindi lamang sa sariling interpretasyon, kundi sabi nga, ibinigay sa simbahan yung tinatawag na deposit of the faith at ibinigay sa simbahan yung tinatawag nating authority to interpret the Bible, the authority to interpret the sacred scripture. Kaya napakahalaga that we are being guided by the church. Kasi kung hindi tayo gagabayan ng simbahan, what will happen? Kanya-kanya tayong interpretasyon. Depende sa pangunawa natin, depende sa ating kakayahan na makapag-isip, makapagnilay, o depende sa konteksto natin. Napakahalaga that we interpret the Bible, we interpret the sacred scripture na ginagabayan tayo at nakapaloob tayo sa ating Christian community, sa simbahan. Or else, mawawala tayo sa ating interpretasyon, sa ating sariling pangunawa at interpretasyon sa salita ng Diyos. Pero higit sa lahat ng bagay, mga kapatid, yung pagkilala kay Jesus, sabi nga kapag tayo nagbabasa ng Biblia at tayo nag-aaral nito, mas tayo ay lalapit at lalalim ang ating relasyon kay Jesus. Ito yung sinasabi rito, that the knowledge of Jesus will bring us closer to Jesus. Kapag ka ang pagkilala natin kay Jesus ay naglayo sa atin, sa Kanya, ibig sabihin mali ang iyong naunawaan, mali ang iyong pinag-aralan. Because true knowledge of Jesus brings us closer and closer to Him. Ito yung sinasabi sa ating gospel. Nababago yung buhay natin. Naaayos yung buhay natin kapag nakikilala natin si Jesus. Kaya kapag nahirapan tayo magbagong buhay, kapag nahirapan tayo mag-ayos ng ating sarili, ibig sabihin kulang pa tayo ng malalim at totoong pagkilala sino si Jesus. Mga kapatid, ngayong araw na ito, habang tayo ay papalapit sa panahon ng Kwaresma, sana mas lalo ring lumalalim ang ating pagkilala, ang ating pagmamahal, ang ating relasyon kay Jesus. At itong pagkilalang ito, itong relasyong ito, ang siyang magpapabago ng ating buhay. Mga kapatid, let us all together know Jesus. Kilalanin, alamin natin kung sino si Jesus sa buhay natin. At sana, hilingin natin ang gabay ng simbahan sa tamang pagkilala, sa tamang pangunawa, sa tamang interpretasyon, at sa tamang kaalaman tungkol kay Jesus. To know Jesus is to have a deeper relationship with Him. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang higit pa namin makilala si Jesus na iyong anak, na siyang maghahatid sa aming lahat, papalapit at patungo sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.